Biyahe tayo ngayon papuntang Caloocan para ipagawa yung Sniper 150 natin. Pinalalamove ko na yung Sniper. Susundan na lang natin. Dadalhin ko siya kila Motodoktor. Kilalang shop dyan sa Caloocan. Expertise kasi nila yung mga Sniper V1 hanggang latest. Doon natin naisipan kasi actually pinakausap na rin akong ibang mekaniko na malapit dito. Kaya lang naisip ko doon ko na lang dalhin sa one stop shop kasi kompleto sila ng pyesa doon para isang shop na lang, para din na rin ako maghanap ng mga pyesa para tipid din sa oras. And tingnan natin kung matatapos siya within the day or babalikan na lang natin or papapick up na lang ulit natin sa Lalamove kasi hindi pa siya pwedeng ibiyahe talaga kahit maayos yun dahil yung mga kahanon sira na rin. Pwede babiyahe muna. So kita-kits tayo bandang Caloocan na. Nasakto lang din ngayon, medyo maganda panahon. Kaya i-grab na rin natin. And ngayon lang ako libre talaga asikasuhin yan dahil last year ko pa nakuha yung Sniper ulit. Nabalik sa akin. Bigyan ko lang kayo ng short history. Itong Sniper V1 natin, sa mga una kong vlog na vlog ko na rin to. Ikita nyo na rin siya sa ibang vlog, yung mga nauna ko subscriber na nanonood sa akin. 2015 ko pa nakuha tong Sniper 150. Ito yung unang-unang version ng Sniper 150. Sniper 150 MXI V1 kumbaga. Tapos magte 10 years na siya this coming October. And yung motor na yan talaga ayoko talaga siyang i-let go. So pero ginawa ko past 2 or 3 years yata. Binenta ko siya sa Bilas at sa Bayaw ko. So dalawa silang gumamit. Yung una yung Bilas ko, yung pangalawa yung Bayaw. Tapos yung last year medyo nagka-problema na siguro maintenance issue lang, pabayaan, naghalo yung langis at coolant. So pinagawa sa unang mekaniko, nalinis naman, napaandar naman. Kaya lang nung kinuha na ng Bayaw ko, uuwi na, tumiri siya after 5 kilometers. Malapit lang din dito. Tapos ginawa ng Bayaw ko, hindi na niya sinoli. Dinala sa pangalawang mekaniko. Yung pangalawang mekaniko binuksan, nakita yung block, yung piston may ikaskas na. So ang recommendation, palitan ng buong block. So pinalitan ng buong block ng Bayaw ko, stock lang. So okay, naayos, napagana. Yun nga lang, may katok. Ang nangyari, pinaandar niya ulit. Siguro mga ilang kilometers lang din, namatay na, hindi na umaandar yung motor. Knowing na yung valve pala nun, may tama din yung ibang valve nun. Hindi ko alam kung exhaust or intake. Malalaman natin mamaya pag nandun na tayo, pag nabuksan na yung makina. So malamang may tumukod dun, kaya hindi siya umaandar, may nasira na naman sa loob. So sana lang hindi major. Sablay din yung actually, ang mga nakikita kong problem dito kasi sa unang mekaniko pa lang, tingin ko nakita niya na merong gas-gas yung block. Sana na-recommend na palitan na lang yung block. Kaso hindi, nilet go pa rin. So sabi okay lang yan, pwede pa. Yun yung nag-cause ng engine failure. Siguro nagkaroon ng decompression or something. Hindi ko alam anong term yun or what. So nagasgas na ng todo yung piston. Ngayon pagdating sa pangalawang mekaniko, okay na, napalitan na din yung block. Ang problema, may sirang pyesa, binalik pa ulit sa loob. So ang ending, sira ulit ang makina. So doble-doble yung gastos, diba? Kaya nasira yung motor. Last November nabawi ko siya. Sabi ko sige, bawiin ko na lang kasi sumakay na sa barko yung Bayaw ko. Di niya rin naman maasikaso. So sayang naman, matatambak, lalong masisira. Di rin naman siya masyadong familiar sa motor. Tsaka busy rin siya, di niya maasikaso. So kinuha ko na lang din. Yun nga lang, busy tayo. Kasi napansin nyo, di naman tayo masyado nagva-vlog, masyado nagpo-post. Ngayon lang ulit, wala rin talaga tayong time, even last year. So napabayaan din yung motor, and especially budget, wala rin pa tayong budget nun. So ngayon halos 10 months na bago natin maidala dun. So kaya pinush ko na ngayong araw, dali na natin dun para maayos na, para magamit natin. Siguro mag-abot kami ng Lalamove dun, tapos ma-check natin ano ba talaga naging problema. So biyahe lang ako doon tayo magkita-kita. Yung Sniper 150 natin guys, kaya maano rin ang sentimental value sa akin ng motor na yan. Kasi sa lahat ng motor, yan yung napakaraming memories, napakaraming biyahe, ang daming yun. Parang simula nung na-build ko yung family namin ni Mrs. Kami, yung mga anak namin, kami as mag boyfriend girlfriend dati, hanggang sa kinasal kami, hanggang sa magkaanak kami, kasama namin yung motor na yan. Malayo-layo na rin na biyahe niyan. So far pinakamalayo na biyahe niyan south is Samar Leyte. Tapos sa north, nadala ko na rin na Sagada yan. North Loop, di ko pa nagawa mag North Loop yan ang hindi ko pa na North Loop. Kaya pagka nagawa na yan yung gagamitin natin sa North Loop para makumpleto natin yung record. Kasi yung Ninja natin na North, ang first time ko nakapag North Loop at nadala natin sa North Loop yung Ninja 400 natin. Kaso nabenta na natin yun Plano ko rin mag-upgrade, adventure bike na or naked. Iba rin talaga manakbo yung Sniper 150. Ang lakas pa ng makina nun Kaya nangihinayang ako kung hayaan ko lang na ganun yun. So para may alternate tayong gamit. Kasi pagka halimbawa ito naman magka-problema, at least may magagamit tayong isa pa. Namimiss ko na rin mag-manual sa motor.
nakakamiss din eh. Okay, back sa biyahe. Sound trip muna tayo. So guys, dito na tayo sa may Mindanao Avenue. Ito guys, malapit na tayo. Ano na tayo? Pa-monumento na. Pa-monumento na tayo. Wala na. Yun, dito na tayo. Tayo sa may Motodoktor dito sa Caloocan, William Show. Naantay na lang natin yung motor. Doon natin itabi natin dun. Ito guys, nakarating na tayo dito sa shop. Binababa na nila tong motor. And nandito na tayo sa Motodoktor, sa motor shop sa Caloocan. And ito, sisimulan na nilang i-check yung motor. So una, pinalitan muna nila yung battery, chinek yung spark plug, pinalitan din yung tank. Ito naman yung tanke natin kasi panis na yung gasolina, so puro kalawang. Pinalitan na rin yung fuel pump, yung fuel filter kasi marumi na. And then ito, nakita yung fuel injector, iba. So pinalitan na rin yan, pati yung gasket pinalitan din daw ng lumang or naunang mekaniko. Kaya papalitan na rin yan. So ito, battery pinalitan, fuel filter para matesting. And then ito, air filter natin sobrang dumi, papalitan na rin yan. May nakita pa yung gasket, yan nga sa sa FI injector. So pinalitan siya, yung imbis na yung maliit, ginawa niya malaki. Pati yung idle screw natin, pinalitan din. Aftermarket din yan, pati yung gasket pinalitan din daw. So ganito yung itsura niya. So makikita nyo, busalsal na yung nakasalpak dun. Hindi na talaga siya gumagana. Wala siyang silbi sa motor natin. Tapos ito yung injector. Wala yung washer niya dito. Kaya papalitan din daw niya ng bago. Yung sabi ng mekaniko. Then ayan, sinusubukan nilang i-testing to. Sinusubukan nilang panda rin. Tinitingnan nila kung gagana. Tapos napalitan yung injector. And then yung tank, battery, and mga fuel filters. Pero yun nga, hindi pa rin siya gumagana. So ang ending nito, ibababa na nila yung makina niyan. So pine-prepare na nila para baklasin yung makina after nito. Kasi ayaw talagang umandar. Kahit napalitan na yung mga, yung battery, yung injector, tangke, fuel pump, fuel filter. Ito, sinisimulan na nilang kalasin. Yan, inuuna nilang kalasin yung radiator. Nagde-drain na sila. So, ito naman yung status ng radiator natin. Then, ayan, ito na yung block. Titingnan natin kung meron siyang kaskas or what. Pero ito, may singaw yung head. Tapos ito yung block natin. Yan, makikita ang haba ng kaskas. So, palitin na talaga to. Then, ito naman yung sa mga valves natin. Nakita may singaw, may tama yung dalawang exhaust valves natin dito. Papalitan din yan. Then ito naman, nakakalos naman yung spark plug. Check din nila tong head na to. Ayan na yung mga laman loob. So yung cam natin, okay naman yan. Ito yung clutch natin, papalitan din natin yan. Pinalitan natin ng slipper clutch na bago. Racing Monkey ang pinalit natin dyan. So mamaya makikita natin yung bagong palit. Then ito yung masaklap guys. May tama din yung mga bearing natin sa loob. So lahat ng engine bearing papalitan din daw. Kaya bubuksan din nila yan para makita lahat. Pati yung sigunyal, papalitan din natin yan. Tapos ito na yung mga parts, initial parts na naka-ready. So ito bubuksan na, makikita natin kung ano yung mga papalitan dito, yung mga pyesa. So ayan, nakalas na nila. Makikita natin dito, puro kalawang na. Kinain ng kalawang yung sigunyal, pati yung ibang pyesa, yung ibang bearing, basag na. Sobrang alog, so papalitan talaga lahat yan. Ayan, Tapos ito pala yung washer ng fuel injector, nandito sa loob. Naiiwan nung dating mekaniko. Pero ayan, kumain muna ako dito sa Mama Lengs, Tapsilogan. Malapit lang yan dito sa Motostrada. So, sisilip muna tayo dito sa loob. So, ito, yung mga motor dito. Sumilip lang ako rito ng mga big bikes ng CF Moto. CX675SR, mga NK. Yan. So, nag-window shopping lang muna tayo pero di tayo bibili. Yan, ito na may mga NK series nila. So, okay din. Maganda rin yung mga CF Moto. Marami silang units na available dito kung gusto nyo pumunta. Then ito, bumalik na ako after lunch. So, ang ginagawa naman nila dito, ayan, nililinis na yung mga crank, yung case, etc. Then ito, yung mga pinagpalitan na, yung ibang papalitan natin dyan na pyesa. So, ayan, medyo marami. Masakit sa ulo. Then ito, pinapalitan ko na rin yung bearing sa mga mags. Napalit na rin ako ng chain and sprocket. Yung flange mismo, pinalitan din natin yan kasi may alog na, pati yung mga stud bolts.
Yung damper, pinalitan na rin natin dito. So, yan, ito yung bagong flange at yung mga stud bolts. Ito naman yung exhaust valves kanina, may tama. So, makikita niyo yung difference. Makikita natin dito kung ano yung pinagkaiba na may tama sa hindi. Ayan, oh. Ang laki ng tama niya, pero binalik pa rin sa loob. Ito naman yung mga fog bearings, brand na ikakabit sa engine natin. So, quality naman, kaya goods na goods yan. Then ito, sinisimulan ng kalasin yung mga sirang bearing. Tapos ito, binabalik na, nilalagay na yung mga bago. Nakabit na nila yung mga bagong bearings. Ito naman yung isang mekaniko, nilalagay naman niya na yung mga valve seal, pine-prepare niya na yung sa top head. And then ito, si sir, yung isang mekaniko, dadali niya yung bagong sigunyal dun sa ibang shop para i-balance. And then para mamaya may salpak. So ito yung existing nating cams. Then ito naman yung sa clutch natin, sa damper, punch na pinalitan na rin yung mga rubber damper dyan. And then ito pala yung axle natin. So palitin na rin kasi kaskas na siya. So yung sigunyal nandito na, so kinakabit na nila, na balance na yan. Assembly time na. Na-assemble na nila tong engine natin. Ayan, sinasalpak na nila para matesting na rin natin. Pati yung sa clutch, ito ikakabit na rin natin. Ang clutch natin dito is yung Racing Monkey. And then ang block natin is 59mm na pitch spike, ceramic. So the rest is all stock. So ang block lang natin is 59mm, pero yung mga ibang piyesa dyan is stock lahat. Yan na, isasakay na nila dito sa motor, and then yung isang mekaniko naman nag-aayos ng busina natin, ng wiring. So ito na siya. Ayan, maandar na yung motor natin dito. Yan, wrap up lang, mga wiring, sinaayos, and then yung makina, tinetesting pa ng maigi. So yan, nakabit na rin yung mga gulong, okay na lahat. Titestingin na lang. Ito yung bago nating kadena. So after nila matesting, sinasampa na to sa Lalamove para may uwi na natin. Alright guys, so nandito na sa bahay itong Sniper 150 natin. So yan, umaandar na siya. Pinapalitan ko na rin siya ng pipe. So titestingin natin to dito lang sa loob ng subdivision. Actually nabalik yan dito nung Sabado, nung Friday din. Friday kasi natin to dinala doon, September 12. And then Friday night din ay uwi natin. Pero yun nga, nung tinest drive ko nung Sabado na namatayan. So ang ending, binalik ulit sa kanila ng linggo. Ang kwento niyan, nung binuksan nila nung linggo kahapon, September 13, ang nangyari, pumakat daw yung piston. Ngayon, ang reason daw bakit pumakat ang piston, ginawa natin, parang binakbak ko agad to, hindi daw na break in. Oh, may gumagano na tunog. Ulitin natin ha. Oh, nawala. Isa pa. Ayun, saan yun? ECU? Ayun nga, going back do sa akin ikwento ko, parang pinalalabas nila or sinasabi nila ay hindi ko daw break in. So hinataw ko daw, which is hindi naman. Kasi takbo ko lang mga normally 40, 50, 60 lang. Hindi ko sinasagad yung RPM ko ng 5K, 6K. Syempre, paano ko ma-justify? Hindi ko naman na videoan. So kaya ngayon nire-record natin para at least ito, ganyan from start to So from start, medyo malalim yung clutch. So from start, makita natin kung talagang winalwal ko. Ganyan lang takbo ko. 20, 30. Basta hindi ako lumalampas ng 6K RPM. Nandun lang ako sa limit na yon. Kumbaga sagad na yung 6K na yan. Kaya nahihirapan din ako kasi wala akong side mirror So makikita nyo yan, ikot-ikot ko lang. Napansin ko pa kanina parang tumutunog yung ECU. Hindi ko lang, ECU yata yung naririnig ko. Pero yan, naninibago lang ako. Yan, ganito lang takbo ko. Hindi naman ako brake test nga tayo, brake test. So brake, front brake, sakto lang. Rear brake, sakto lang din. Hindi pa masyadong lumalapat. So ikot-ikot lang tayo dito. So yan, i-edit ko na lang yung mga videos natin nung dinala to hanggang sa naiuwi dito. Kung ano yung mga pinalitan, share ko na lang sa gagawa natin ng short vlog.